Inihahanda na ng pulisya ang reklamong paglabag sa anti-hazing law laban sa sumukong driver na isa sa mga itinuturing na suspect sa pagkamatay ng isang freshman maritime student. Nagpapatuloy rin ang hot pursuit operation sa iba pang sangkot sa umano'y hazing. Saksi si June Veneracion. Sa isang bakanting lote sa Langkaan 1, Dasmariñas, Cavite, nangyari ang sinasabing initiation rites na ikinamatay ng freshman maritime student na si Kenneth Alcedo. Yan ang lumabas sa investigasyon ng Cavite Provincial Police Office. Sabi ng PNP, 21 ang mga dumalo sa initiation rites. Lahat sila ay mga kaeskwela raw ng biktima sa PNTC colleges. Sa nasabing bilang, siyam raw ang may direct participation sa hazing. Up to now, nagkakandak po tayo ng hot pursuit operation kasi wala sila sa given address nila. Bukod kay Kenneth, meron pa umanong dalawang neophyte na kasabay niyang sumalang sa initiation. So inihikayat po ng Philippine National Police yung dalawa po pong kasama ng biktima na makipag-ugnayan sa Philippine National Police para po magbigay ng kanilang sariling versyon o kwento po para po tuloy-tuloy yung investigasyon natin. Base sa medical legal examination, severe blunt force trauma to the lower extremities ang sanhi ng pagkamatay ng 19 anyos na biktima. Batay sa forensic examination, nakitaan ng labi ng mga pasa sa hita, basag ng ngipin at buto ng sili sa pribadong parte ng katawan, pati ibang pinsala. Somewhere po dito sa panga po niya, parang may crack po sa panga, may mga pasa po sa batok, likod, tapos mga kuko po. Itong nangyaring initiation rites ay tinatawag nilang Poly-J. Lahat ng participants dito, pati yung mga sumalang sa initiation rites, they are members of this particular school. Nananatili naman sa kustudiya ng pulisya at iniimbestigahan ang sumukong driver ng kotseng naghatid sa walang malay na si Kenneth sa ospital sa General Trias, Cavite noong Linggo. Pero naunang sinabi ng hepe ng General Trias City Police, pakakawalan ng driver matapos ang medical check-up. Yes po, right after ma-medical po, kasi wala po kaming na holdings sa kanya. Magkakaroon na po ng problema po ang kapulisan kung patuloy pa rin nating i-hold po yung liberty niya. Pero ilang oras ang lumipas, nilinaw ng Provincial Director ng Cavite na hindi pinalaya ang driver. Katunayan, inihahanda na ang reklamong paglabag sa anti-hazing law na isasampal laban sa kanya. Pangako ng pamilya ni Kenneth, hindi sila titigil hanggang hindi nakakakuha ng hustisya kahit pa sakaling may mag-alok ng ₱1,000,000 areglo. Nakikita ko naman na ginagampanan talaga nila yung trabaho nila bilang mga pulis. Meron na tayo mga leads sa mga suspect at nangangalap tayo ng investigasyon ngayon ng mga ibang ebidensya pa as to the filing itong kaso na makasiguro natin na tatayo talaga at mapapanagot natin yung mga yung mga culprit or mga salarin sa nangyaring kasong ito. Ang ina naman ni Kenneth na si Gemma, hindi pa rin daw siya makapaniwalang wala na ang bunso niyang anak. Ayon kay Gemma, wala raw silang kamalay-malay na pumapasok sa frat ang kanyang anak. Nitong Sabado raw, may iniinda si Kenneth. Sabi ko, anak, bakit yung mukha mo ang lungkot, tapos parang namumutla. Sabi pa naman ng asawa ko, kaya dapat mapapacheck up po kasi baka talagang dala na yung sa may UTI o anong meron kasi bakit ihi ng ihi. Hindi na yung mabibitawan yung cellphone kaysa CR din nadala. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, mga miyembro ng Tau Gamma Phi ang mga sangkot sa hazing. Bilang fratman din pero ibang grupo, alam aniya ni Rimulya ang kalakaran sa hazing at kung paano ito mapahinto. We have to talk to the leadership of Tau Gamma about this na para matigil na. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Tau Gamma Phi ukol dito. Pero nauna na iginit ang Tau Gamma Phi National Council na walang puwang sa kanilang organisasyon ang anumang uri ng hazing. Lahat umano ng kanilang chapter ay inaatasang sumunod sa anti-hazing law at panatilihin ang kulturang itinatag sa respeto, dignidad at sumusunod sa batas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.